Chapter 19. You have to change your clothes. Sa wakas ay narinig niyang pahayag nito kung kaya't bigla siyang napamulat. Mamaya na lang, thank you. Pasensya na sa abala, turan niya habang hindi niya kung ngingiti siya o ano dito. Tinignan siya ng binata ngunit tumanggo din bago kinuha ang mga pinagpalitan niyang pad at lumabas. Pagkasa ng pinto ay dahan-dahan siyang tumayo at tinungo ang kanyang ward. Naglabas ng ternong pijama pagkatapos ay pumasok sa bathroom upang maghilamos at mag-toothbrush. Paglabas niya ay siyang pagpasok ni Tyron habang hawak-hawak ang netbook nito. Agad nitong ibinaba ang hawak at pagkatapos ay lumapit sa kanya pagkatapos ay walang kabog-abog siyang binuhat at ibinalik sa kanyang bed. Thank you, but you don't have to do this, pahayag niya sa binata ng may babasoya nito. Tinignan lang siya ni Tyron at tinulungan pa rin siyang mahiga ng maayos. Kaya ko na, salamat, turan niya dito ngunit hindi yun sumagot bagkus ay kinuha ang kanyang blanket at ipinatong sa kanyang katawan pagkatapos ay tinungo ang kinaroroonan ng netbook saka umupo sa sofa sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lamang siya mula sa pagkakahiga hanggang sa makatulog. You weren't come to my hotel last night and yet you still have no plan to see me today. Pagmamaktol ni Samantha kay Tyron pagangat pa lang ng binata sa kanyang telepono. Sam, I told you I have lots of work today, halos iritado niyang pahayag kay Samantha. Marami siyang binabasang report sa kanyang table na kailangan ng kanyang approval as soon as possible. If you could only accompany me here last night, how could you leave me alone? Pagmamaktol pa rin ng nasa kabilang linya, I told you the reason, right? Why I have this strong feeling that she's more important than me, inis na tura ni Samantha at napahawak siya sa kanyang sentido, I can't believe that you're being irrational Sam, come on. Get up in your bed and take your breakfast, saad niya dito upang matigil na ang pagmamaktol nito, no. I am your fiancé but I am the least of your priorities. How could you do this to me, Sam? Why do you have to take care of her where I am here waiting for you? Whom do you think will take care of her? I am her husband and I am responsible for her, and who am I to you, Tyron? Aren't you responsible for me? Or she's now more important to you? What are you talking about? Samantha, you know what I mean. You've changed, you're no longer the Tyron that I know, you're impossible Samantha. Why don't you tell me that you have changed your heart? That night, during the dinner, you look at her as if she's the only person at the table. When she gets out of the room, you hug her as if you don't want to let her go. Don't you know that you look broken when she walked away? Isa-isang wika ni Samantha at hindi siya nakapagsalita. It hurts me. You told me that I am the only one. What happened? Saad ni Samantha na sumangot-singot kung kaya't alam niyang umiiyak ito. I'm sorry, halos hindi marinig ang kanyang boses. No, you promised me that you will marry me, galit na tura ni Samantha at napapikit siya. We'll talk later, saad niya sa kasintahang halos magwala sa kabilang linya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at pinindot na niya ang end button. Napabuntong hininga pagkatapos at isinandal ang ulo sa swivel chair. Imbes na si Samantha ang pumasok sa kanyang isip ay si Arabella na iniwan niyang may sakit sa bahay. Halos hindi siya nakatulog kagabi sa pagbabantay sa dalaga baka magising iyon at biglang sumakit ang sugat nito. Baka iihi at pupunta sa CR, baka iinom at pupunta sa baba at kung ano-ano pa. Sobrang pag-aalala niya nang makitang damyugo ang sugat nito kagabi, sinisipan niya ang sarili, kung sanay na babtayan niya ang pagbaba nito hindi sana damyugo iyon. Dinampot ang cellphone na binitiwan kanina at idinial ang linya sa bahay. Agad namang sumagot si Ate Rosie sa kabilang linya. Katatapos lang po niyang kumain sir, nakainom na din po ng gamot, pagre-report ni Ate Rosie. Anong kinain, niya manang, tanong niya dito. Yung niluto niyo pong sabaw sir, marami po siyang nakain, sagot ng nasa kabilang linya at di niya naiwasang napangiti. Hinanap niya ba ako? I mean, hindi naman sir, pero halata pong parang may hinahanap, tura ni Ate Rosie at mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti. Sige manang, pakialagaan niyo po muna. Huwag niyong hayaang gumalaw-galaw baka damyugo na naman ang sugat niya, bilin niya sa matanda.
Opo sir, huwag kayong mag-alala, babantayan ko po siya, salamat manang, sige po. Tawagan niyo po ako kung may problema dyan, turan niya bago ibinaba nagtelepono. Pagkatapos ng conversation nila ni Ate Rosie ay nilalaro niya muna sa kamay ang kanyang cellphone bago ibinaba sa table at ipinagpatuloy ang ginagawa. Mag-aalas 8 na nang matapos naglahat ng kanyang binabasa. Pinirmahan ang mga nakaseparate na mga dokumento at pagkatapos ay umuwi na siya sa Fee Park. Naghihintay na si Ate Rosie sa kanyang pagdating upang makauwi na rin sa kanilang bahay. Ipinahatid niya ito kay Ronnie at sinabihang sa villa na lang ito tutuloy. Pagkaalis ng dalawa ay umakyat na rin siya taas, sinilip pa muna niya ang dalaga sa kwarto nito bago tumuloy sa kanyang silid. Mahimbing nang natutulog, lumapit siya at dahan-dahang itinaas ang damit ng dalaga upang tignan kung hindi damyugo nagsugat nito. Napahinga siya ng matiwazi nang makitang walang bakas and kahit konti dugo sa pad nito. Inayos niya ang kumot ng dalaga at pagkatapos ay binigyan niya ng halik sa noo bago lumabas at magpalit ng damit sa kwarto. Nang makaligo at makapalit ng damit ay bitbit ulit ang kanyang netbook ay pumunta ulit sa kwarto ng dalaga. Nag-check lamang siya ng email at pagkatapos ay pinatay na rin iyon. Lumapit ulit sa bed ng dalaga at chinek kung okay lang ito. Payapa namang natutulog si Arabella kung kaya't kumuha siya ng unan para mahiga sa sofa, ngunit biglang nag-take back kundi dahan-dahang humiga sa tabi ng dalaga at maingat na iniyakap ang sarili dito. Hating gabi nang magising si Arabella, nakaramdam siya ng pagkahihi kung kaya't babangon siya upang pumunta sa CR. Isa pa parang nararamdaman niyang may nakadagan sa kanyang tiyan. Pagmulat niya ay halos nagising bigla ang natutulog niyang diwan nang makita ang mukha ni Tyron. Tulog na tulog habang nakayakap sa kanya. Tuloy parang ayaw na niyang gumalaw dahil magising ito. Napaka-peaceful pa man din ang mukha na tila ngayon lang nakatulog ng payapa. Ngayon lang niya ulit masilayan ng malapitan ang binata at ito pa rin ang pinakagwapong nilalang sa kanya. Ngunit biglang sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang labi, Tyron will never be hers at iyon ang kailangan niyang isaksak sa kanyang puso at isip. Let's go back together in the US please, pagsusumamo ni Samandan sa binata. Binilhan na niya ng tiket pabalik sa Amerika at ihahatid na niya ito sa airport. I can't do that, the company has important operations and needs my supervision, paliwanag niya dito, babe, can't you leave everything just for me? Turan ni Samantha at hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya pwedeng iwan ang kumpanya, siya ang pwedeng tumingin at mamahala dito habang may sakit pa ang kanyang ama. Isa pa napaka-imposible ang sinasabi nito. Sam, all of this was meant for me even before I was born and I can't get away with that, mahinahon at seryosong pahayag niya. And you can't even get away from Arabella, right? Naninibugong turan ni Samantha at napailing siya dito. You are out of the line again, said niya dito. It's true right? Angle ulit ni Samantha at tinignan niya ito ng mariin. Because of her, you are no longer available for me. Because of her, I am no longer your priority. Because of her, I lost your love. Because of her, she ruined us. She ruined everything. Hagulgol ni Samantha at napapikit ang binata dito. Why can't she just die? When she got sick, tura ni Samantha at napamulagat ang binata sa sinabi nito. Samantha. Yes, why can't she die? She stole everything from me. Stop that. She did nothing wrong. You're hurting me, Tyron. I can't believe this. Si Samantha at mas lalong umiyak yun. She's a kind person and she doesn't deserve your curse, and you love her, so you don't want her to be cursed. It's not her fault, tell me who's on fault, matigas na paghamon ni Samantha. Me. Curse me to death if you want. I'm sorry, I wasn't able to guard my heart, deklara ni Tyron at halos mawala ng kulay ang mukha ni Samantha sa narinig. I'm sorry, it's my fault, I wasn't able to guard my heart, deklara ni Tyron at halos mawala ng kulay ang mukha ni Samantha. Natugilan iyon habang tumitig sa binata, umiling-iling kasabay ng pagdaloy ng mga luha. No, you're just telling a joke, pahayag ni Samantha habang hindi matanggap ang narinig mula sa binata. How I wish, this is just a joke Sam because I'll never want you to get hurt.
Believe me, I even hate her to the core but you fall in love with her. Halos basag ang boses ni Samantha lalo na nang makita ang mukha ng binata. I'm sorry. I don't know how it happened, si Tyron na nanlumo dahil sa nakikitang nasasaktan si Samantha. Umiilingling yun habang bumubuhos luho. No, you can't do this to me, Tyron. Turan niya at hindi niya alam ang gagawin kundi yakapin ito. I'm so sorry. I'm really sorry, saad niya dito. No, you are just overwhelmed because she's always around. Tyron, I can be with you and take care of you every day, tura ni Samantha at napalunok ang binata. Please, give me another chance babe. We can bring back our love, we can be happy again. Please babe, saad nitong nagmamakaawa habang hawak-hawak nito ang kanyang mukha. Sam, it's not that easy. We can, babe. Please. I love you, I can't live without you. Tura ni Samantha na yamakap sa binata kung kaya't hindi na niya alam ang sasabihin. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Samantha at tumingin sa mukha nito. Look at me, Sam, it's not about you, it is me, please babe, give me another chance, saad nito at napailing siya. Give me 2 months, yes 2 months to show how much I love you, halos mabaliw si Samantha at naawa siya dito, I don't want to prolong your agony, Sam. No, please give me 2 months. And if I can't get you back from that span, you are free to go and be with her without my interference, seryosong pahayag ni Sam at hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Ngunit naawa din siya dito kung kaya't pumayag din siya sa kagustuhan nito. It's only 2 months, may puwang pa rin sa puso niya si Samantha ngunit hindi niya maipapangako sa kanyang sarili na maibabalik pa ang dating pagmamahalyan nila. Naisip niya si Arabella, bigla niya itong na-miss but he have to conform muna sa gustong mangyari ni Samantha after all 2 months lang naman. Can I have a request? Tura nito sa binata. What is it? Puzzled na tura niya dito. Can you give me your full attention for 2 months? Saad nito at pinangunutan niya ito ng noo. Please Tyron, I'm serious of winning you back. How can I do that if you're with her? Please just these 2 months. Pagmamakaswa nito. Nagtatalo ang kanyang puso at isip ngunit hindi naglaon ay unti-unti siyang tumango. Thank you babe, thank you. I'll promise I'll give you my 100% ipve and care, tura nito na napayakap sa kanya dahil sa tuwa. Almost 1 week na ang nakaraan mula nang maoperahan si Arabella kung kaya't bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Nakakalakad na siya ng hindi pa ika-ika at nakakataas baba na rin siya sa hagdanan ng kanilang bahay. Huli niya ring nakita si Tyron mga 4 days ago, and it's fine with her. Tama lang siguro na hindi na niya ito palaging nakikita upang mas madaling maghil ang kanyang puso katulad ng sugat niya. She heartedly accept her defeat at ang pag-move on ang kailangan niyang i-work out. Narinig na niyang dumating na si Kuya Ronnie, follow-up check-up niya ngayon at ito ang kanyang kasama. O Sanaj, mahal, nandito na maganda kong amo, pupunta na kami sa ospital, dinig niyang turan ni Kuya Ronnie habang palapit siya sa kinaroroonan nito. Napangiti siya dahil girlfriend yata niyo ang kausap sa cellphone. Ah, gusto mong makita si ma'am. Eto siya oh, ang ganda-ganda, turan ni Kuya Ronnie na itinutok ang camera sa dalaga. Nai-unity naman siya at kumaway sa camera. Ma'am, maganda daw po kayo tura ni Kuya Ronnie sa kanya at ngunit siya dito. Salamat. Hiramin ko muna sa Kuya Ronnie, huwag po kayaong magagalit, birong niyang saad at tumawa si Kuya Funny sa sinabi niwa, Sanaj, mahal. Paalis na kami ni ma'am, I love you, palem ni Kuya Ronnie sa kausap at hindi niya maiwasang menjety. May girlfriend pala ito at ang sweet-sweet din pala. Maya-maya ay pinagbuksan siya ng pinto at pagkatapos ay umikot sa driver's side, pinaandar ang sasakyan at pagkaps ng halos 15 minutes ay narating na nila ang hospital. Agad naman siyang sinalubong no Dr. Chan at binigyan ng halik sa pisngi bago inaya sa loob. Sinadya mo yun, angle ni Tyron kay Kuya Ronnie nang matapat sa cam ang paghalik ni Dr. Chan kay Arabella. Ay nakita mo pala sir, nakatawa nitong pahayag at pinanlisikam niya ito ng mata. Sorry mahal, mukulat nitong pahayag na pinasweet pa ang tinig nito. Ang baduy mo,
ang dami-daming endearment, mahal pa ang napili mo, masungit niyang pahayag at tumawa iyon. Hindi naman ako Englesero sir para tawagin kayong babe, honey o sweetheart, tura niya sa amo at napasimangot iyon. Yung cam sa loob ng bahay hindi masyadong malinaw, paki-check mo nga mamaya, pasuplado nitong pahayag, okay, mahal. Masusunod. Muwa, mukulat niyang turan sa binata at mas lalong hindi may pinta ang mukha ng binata. Ay, can you stop calling me that? Tila nandidirimang turan. Ni Tyron at tuwang-tuwa si Ronnie. Ikaw kaya ang budoy mahal, ang dami-dami mong pakulo. Mukha namang miss na miss mo si ma'am di ka pa kasi umuwi, mahal, mukulat niyang sermon sa binata pinakitaan niya ng kanyang kamao. Mas lalo namang natawa si Ronnie sapagkat asar na asar ang binata dito. Pagkatapos ng isang oras ay lunabas na si Arabella sa hospital, kasama nito si Dr. Cham at ihahatid yata ito hanggang sa kanilang sasakyan. Agad nagring si Kuya Ronnie sa amo, baka magalit na namab ito kung hindi siya mag-o-update dito. What is it? Seryoso at supladong saad nito nang makita siya sa screen. Mahal, lumabas na si Ma'am Ara. Ayun o kasama ni Doc Pak punta na sila dito, tura niya saka ipinokos ang cam ng sapi nito sa dalawang parating. Mula naman sa ginagawa ay sumulyap ang binata sa screen at sumama ang timpla ng mukha nito nang makita sina Ara at Leo. Ano na pong gagawin ko, mahal, antag niya sa binata. Sabunutan mo, inis niyang pahayag kay Ronnie dahil sa kamamahal nito. Bigla namang tumawa ng malakas iyon kung saan napalingon ang dalawa sa kinaroroonan nila. Napangiti pa si Ara na nang makitang may kausap na naman ito sa kanyang phone. Hi mahal, nakangiti nitong bati at kunaway sa hawak ni Kuya Ronnie na sapi. Nagulat si Ronnie sa ganawa niyang ngunit tumawa din pagkatapos, hi daw mahal, sabi ni ma'am, nakatawang saad niya sa kanyang sapi. Napataas ang kilay ni Tyron ngunit unti-unti ring nguniti nagnapakaseryoso nitong mukha. Hi daw po ma'am, sobrang mahal niya na daw po kayo ma'am, saad niya sa dalawa at tumawa iyon. I love you too mahal, salamat sa pagpapahiram kay Kuya Funny, tura niya at sobrang lawak ng ngiti ni Kuya Ronnie. Aha, may nakikilig dyan sa tabi, biro noy kay Tyron nang bumaling si Arabella kay Dr. Chan upang tuluyang magpaalam. Mula sa seryosong mukha ng binata ay unti-unting ngumiti ito. Sige na mahal, paalis na kami ni ma'am I love you. Mua, paalam niya sa binata dahil paakyat na si Arabella sa loob. Pinagbuksan ito ni Dr. Chan samantalang sinilip siya ng doktor at kumaway. Nginitian niya naman ang doktor bago inapakan ang silinyador at tuluyan ng umalis. Pagkatapos ng 2 linggong pamamahinga ay pumasok na sa trabaho si Arabella. Nabobor na siya sa bahay at nag-decide na siyang pumasok sapkat baka masiraan siya ng bait. Hindi niya maiwasang maisip si Tyron at para prin siyang mababaliw kung iniisip niya ito as usual ay maaga siyang nagising upang maghanda sa pagpasok. Pumasok siya sa banyo upang maligo at pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas habang nakabra at panty. Nakailimutan niyang dalhin ang kanyang robo samantalang nakatali sa kanyang buhok ang towel nito. Maaga namang nagbihis si Tyron sapagkat kausap niya si Samantha sa phone. Halos every hour niyang kausap si Sam at kahit may ginagawa siya sa office ay nalibukas ang kanyang phone para sa kanilang video call. Nasa office na siya at nag-decide na soyang sa opisina na lang magkape. Kinuha niya ang isa niyang sapi at binuksan, saka inopen ang cam recorder sa bahay. Napamura siya nang makita sa screen si Arabella na nakabra at panty na lumabas sa kanyang banyo. Babe, what happened? Are you listening with me? Tura ni Samantha sa kabilang linya nang marinig ang pagmura nito. Yeah, I just spilled the coffee in the table, palusot niya dito habang hindi maialis ang mata sa dalagang nasa screen. Nagbibihis na iyon at nagtaka siya kung saan ito pupunta. As I was saying, I have a press con in Jakarta. Can you come and accompany me? Tura ni Samantha at tumanggo-tango na lamang siya. Sure. When? Tura niya habang distracted sa dalagang nagbibihis. Isinusuot na nito ang kanyang uniform, lang kaya't naisip niyang papasok na ito may sinasabi pa si Samantha ngunit hindi na niya liyon napakinggan. Nang magpaalam ito agad niyang dinial si Ronnie. Yes, mahal, tura nito at kulang na lang may buga nito ang iniinom na kape. I said,
Stop calling me that. Angle niya dito. Okay, babe. Ano po yun? Hirit ni Fanny at napalang na lamang siya sa pambubuska nito. Why did you put the cam in her room? Kunwari ay galit na turan niya dito. My loves, sabi mo lagyan ko lahat ng cam ang mga pinupuntahan ni Ma'am Ara sa bahay. Sabi ko sa bahay, hindi sa kwarp. Tyran niya at napakamot iyon sa ulo. Okay? Honey, tatanggalin ko na lang mamaya. Saad niya dito. Huwag na bakit saan siya pupunta, tanong niya at bigla siyang natawa sa ugali ng kanyang boss. Sala sa lamig, sala sa inir. Parang palaging may regla o di kaya ay naglilihi, malamang puwenta sa opisina, sweetheart. Turan ni Ronnie kung kaya't biglang napasimangot iyon. Magaling na ba siya, siguro, sweetie, turan ni Ronnie at tinignan siya nito ng matalim, hindi ka talaga titigil ano. Bukas na bukas hindi na ako ang amo mo, galit na saad niya dito. Ay naku boss, hindi ka naman mabero. Joke lang yun, ano gusto niyo tanggalin ko na ba yung cam sa room ni Ma'am Ara? Si Ronnie na tumigil sa pang-asar sa amo. Did I say? Hindo na kanina. Sarkastikong pahayag niya at ngumisi ito habang napakamot sa ulo. Punta ka na doon, mamaya mag-commute na naman. Dahan-dahan ka sa pag-drive, saad ng binata. Naguluhan naman ang driver sa asal niya at napakamot na lang sa ulo. Sanaj mahal, bye muna, nuwa. Turan ni Ronnie at dali-daling pinindot ang end call bago na naman iyon maghurumentado. Pagdating niya sa park ay palabas na si Arabella, nagulat nang bigla siyang dumating. Good morning ma'am, pasok na po kayo. Turan niya at parang napaisip pa ito. Oo kuya, marami na akong absent, sagot ng dalaga nang hindi maglaon. Tamang-tama po pala ang dating ko ma'am, ihahatid ko na kayo, turan ni Ronnie at nakangiting sumang-ayon ito. Parang hindi mo kausap si mahal ngayon kuya pansin ng dalaga dito. Nas anay na yata dahil every time na makikita niya ito ay nausap niya ang girlfriend nito. Tapos na ma'am kanina lang. Kinukumusta nga kayo sagot ni Ronnie at ngumiti. Ganun ba? Akala ko nag-awat na kayo, ang sweet-sweet niyo pa. Mandin, turan niya at napahalakhak iyon ngunit bigla ring huminto. Kayo ma'am, hindi niyo namimiss si sir, biglang tanong ni Ronnie at natogilan siya ngunit di naglaon ay nginitian niya ito. Kung pwede lang sabihin niyang miss na miss niya ito, masaya na yon kay Samantha kuya, hayaan na lang natin, turan niya na kahit nakangiti ay nakapaskil sa kanyang mukha ang kalungkutan, baka busy lang ma'am, saka sigurado ako miss niya din kayo, turan ni Ronnie at napatawa na lamang siya ng mapakla. Namimiss. Kung namimiss siya nito, bakit kahit isang iglap hindi man lang magpakita sa kanya ito? Kapag naaalala niya ito parang nilalagyan ng sili ang sugatan niyang puso. Nasa Indonesia si Samantha kung kaya't kinailangan ni Tyron na lumipad papunta sa Jakarta. May oreskan ito dahil siya ang cover girl sa isang sikat na magazine at unang ila-launch ito sa nasabing bansa. Nag-request ito sa kanyang sasamahan niya ito sa event. Pagkatapos ng mga presscon sa iba't ibang TV radio stations sa Jakarta ay naging panauhin din ito sa isang sikat na talk show sa Indonesia. Masaya ang kwentuhan at mag-aking ding sumagot si Sam, ngunit biglang tinanong kung may fiancé o engaged na ay halatang napahinto iyon at napatingin sa kinaroroonan niya. Mabilis naman ang camera at nakafocus sa kanya ang camera. Oh my God! Your fiancé is hero too. Oh he is so sweet. Nakikilig ang TV host nang tumingin sa binata. Maya-maya lamang ay sinabihan siyang samahan si Sam sa harap ng TV. Tatanggi sana siya sapagkat hindi siya sanay na ipinapakita nagmukha sa TV ngunit hindi tumigil nag-host hanggat hindi siya pamay-punta. Pagkaupo niya sa tabi ni Samantha ay hinagilap nito ang kanyang palad para magka-holding hands, bakita naman iyon. Nang host kung kaya't mas lalo iyong nakilig. Ms. Samantha, your fans here are asking if you and sir are now engaged. Kilig na tanong ng host at nakabiting tumingin si Samantha sa binata bago sumagot, yes. Nakangiting saad ni Samantha samantalang nabigla ang binata sa inagot ni Samantha. Woo, we are so happy for you, how's your preparation for the wedding? Can you share us some details? Hindi mapunat-panat ang pagkakalilig ng host kung kaya't maaya namang nakipagkwentuhan si Samantha. It is not final yet, but I like a simple garden wedding,
pagbibigay impormasyon ni Samantha at walang nagawa si Tyron kundi tumanggo-tango at ngumiti dito hanggang matapos ang talk show. Sam, what was that? Nakanunot noong tanong niya kay Samantha. Hindi niya nagustuhan ang nangyaring interview at ang paglabas niya sa TV. It's only for the show, babe. You know that I don't like to get involved in your show. What if she's watching? Inis na turan niya dito. What's wrong with that? After all, you're mine for 2 months, saad ni Samantha at pinangunutan niya ito ng noo. I can't believe this, turan ng binata at nauna nang umalis. Mare, halika bilis, si Joy na hinawakan pa niya ang kinibong kamay hinayla sa sibacle nito. Bakit na naman, natatawan niyang turan sa kaibigan. Kapag talaga nakakita ng pogi sa tinitignang site, excited itong ipapakilates sa kanya. Upo ka dyan, panootin mo ito, si Joy na pinaupo pa siya kanyang swivel. Excited naman niyang hinintay ang i-play nitong video. Nagulat siya nang makita si Samantha sa video. Medyo na-curious din niyang panpatin ang video, talk show iyon at magaling nga din itong sumagot sa hirit ng host. Ngunit halos mapahawak siya sa kanyang dibdib nang maipakita ang mukha ni Tyron hanggang pagpunta nito sa tabi ni Samantha. Magkahagak kamay pa ang mga ito at sobrang sweet sa isa't isa, pati palitan ng tingin sa isa't isa ay makikitang mahal na mahal nila ang isa't isa. Nang tanungin ng host kung engaged na ito ay masayang sumagot ng yes habang nagnatingin sa binata at nagbigay pa ng detalye ng kanilang kasal, garden wedding. Natapos na ang video ngunit tila hindi makagalaw sa kinauupuan si Arabella. Nagplapla na palang mag-pause ang dalawa kung kaya't any moment ay mag-file na si Tyron ng annulment. Parang bigla siyang hindi makahinga, nagbabadya ang kanyang mga luha kung kaya't tumayo siya at patakbong pumunta sa comfort room. Halos hinang-hina si Arabella pagkasara ng pintuan ng comfort room. Sobrang bigat ng kanyang dibdib habang sinasaksak ito ng kutsilyo at tinutusok ng 1,000 karayaom. Gusto niyang sumigaw ngunit tinakpak niya ang kanyang bibig kung kaya't bunuhos na lang ang kanyang mga luha. Bakit ganun? Sabi niya sa sarili niya, tanggap na niya na hindi para sa kanya si Tyron, bakit at sobrang sakit na malaman niyang ikakasal na ulit ito sa lalong madaling pabahon. Tahimik siyang umiyak, kung pwede lamang ay iiyak na niyang lahat, ngunit bakit hindi maubos-ubos ang kanyang luha kagaya ng puso niyang hindi maghilam-hilam. Are you okay? Tanong ni Leo sa dalaga nang mabunguran niya ito sa kanyang opisina. Katatapos lang niyang mag-rounds ngunit agad siyang pumasok sa kanyang office nang malamang naroon ang dalaga. Nakapangalumbaba nito sa harap ng kanyang table habang tila napakalalim ng iniisip. Tumingin lang ito sa kanya na hindi man lang umayos ng upo. Kung pwede na lang niyang palitan ng puso ng baboy ang puso nito para hindi na si Tyron Alegre ang itinitibok at para hindi na masasaktan. What's wrong? Saad niya nang makalpit siya dito. Kinapapa nito ang kanyang noo maging ang leeg ng dalaga ngunit hindi naman ito mainit. Hindi naglaon ay bigla na lamang itong umiyak, pasanghat-singhat ngunit di naglaon ay lumakas ang kanyang pag-iyak. Nakatingin lang din sa kanya ang doktor para may buhos nito kung anuman ang nakakapagpabigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos niyang umiyak ay inabutan siya ni Leo ng tissue. Oprahan ko na ba ang puso mo? Biro niya sa dalaga at hindi nito napigil ang tumawa kahit may luha sa mga mata. He's getting married soon, pagsusumbong niya kay Leo. Paano mangyari yun? Kasal pa naman kayo, saad ni Leo. One of these days, he will file for annulment, parang namatay ang pahayag niya. Napabuntong hininga ang doktor, pati ito ay hindi alam kung ano ang sasabihin sa dalaga para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Hinawi niya ang ulo ng dalaga pagkatapos ay inilapit sa kanyang katawan. Yamakap si Ara dito habang magsimula na namang magsibuhos ang kanyang mga luha. Ma'am, bakit po matamlay kayo? May sakit ba kayo? Puna ni Kuya Ronnie sa dalaga nang ihatid niya ito sa A&B. Hindi kuya, medyo masama lang ang pakiramdam ko, pilit ang ngiting ibinigay dito, uminom na po kayo ng gamot niyo ma'am. Nag-alalang tura ni Kuya Ronnie at tumanggo siya dito. Okay lang po ako kuya, salamat, tura niya at sinulyapan siya nito ng ilang beses na parang hindi konbensido. Pagpasok ni Ara sa opisina ay wala siyang imik at sigla maghapon tahimik lang siya sa ginagawa at hindi nakikipag-usap sa mga kasama mga bamdang hapon nang makatanggap siya ng memo para sa annual board meeting. May kalakip yung invitation para sa gagawing party meeting na gaganapin sa susunod na araw.
Bago pa umuwi ay ibinigay niya ito sa kanyang boss upang ito na ang umattend, ngunit tumanggi iyon sapagkat mga higher-ups, mga directors and shareholders ang kailangang dumalo, kung kaya't wala din siyang nagawa kundi ilagay sa bag ang invitation. "Can you make it?" tanong niya kay Leo pagkatapos labot ang invitation dito. "Cyril, basta ikaw, alam mo namang malakas ka sakin," tura ni Leo kasabay ng paggulo nito sa kanyang buhok. "Thank you, ikaw na talaga ang aking superhero," pahayag niya at tumawa iyon. Hindi naman kaya Prince Charming, tudyo ng doktor at umikot ang kanyang eyeballs. Simula noong nalaman niyang fiancé ito ni Alex ay parang kapatid na ang turing niya dito. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalamang best friend niya ang fiancé? Pagkapos ng duty ni Leo sa hospital ay pumunta siya sa mga boutiques para tunangin ng kanilang susuotin sa party meeting. Isang black na suit na pares na white inner kay Leo, samantalang nude color gown naman para sa dalaga. Nag-inahan pa silang mag-swipe ng kani-kanilang card to the point na umabot pa sila ng Jack and Poy. Tuwang-tuwa naman amang mga staff ng Bot IQ lalo at sa napaka-cute at mukhang Koreano na si Leo. Halos magsisimula na ang party sa A&B nang makarating sina Leo at Arabella. May surgery kasi bigla si Leo mula sa isang aksidente, kung kaya't hinintay niya ito. Square office sa ospital na ito nagbihis para sa party. Isinuot na lamang nito ang inner na long sleeve saka nagmamadaling umalis. Pagka-park nito ay agad silang bumaba, papsok na sila sa bulwagan ng mapansing hawak-hawak pa ni Leo ang kanyang suit. Nagkatawanan sila dahil wala sa kanilang isip dahil sa pagmamadali. Tinulungan niya si Leo mausuot iyon, siya na ang nagsilbing salamin ng doktor. Nang matapos ang pag-aayod ay hindi niya napigil ang paisilan ang pisngi nito, "He is so cute," at talagang ang may hawig ito kay Lee Min-ho. "Let's get inside." Baka sabihin ng mga tao Filipina ang nanay ni Lee Min-ho, nakatawang saad ni Leo at natawa siya dito. Nang igaya nito ang kanyang bisig ay nakangiting kunapit siya dito. Pag-enter nila sa bulwagan ay mas marami pang bumati kay Leo kesa kay Arabella, ang iba mga may edad na at napapa, o, na lamang siya dahil naging pasyente niya ang mga ito. "Hello, Dr. Chan, nice to see you here." Mula sa entrance ay seryosong bati ni Tyron. Bagong dating din ito at sa kanyang bisig ay naroon si Samantha. Nakatalikod si Arabella, ngunit pagkarinig sa boses nito ay parang biglang hamina ang kanyang mga tuhod. Bigla niyang hinagilap, nagpalad ni Leo ay humawak dito ng mahigpit. Naramdaman naman ng doktor ang biglaan niyang pagkatensyon, kung kaya't hinawakan din niya ng mabuti ang palad nito. "Hi, Mr. Alegre. Long time no see," tura ng doktor na hinintay makalapit saka iniumang ang isang kamay para makipag-shake siya dito. Tumingin si Tyron sa kanya, kung kaya't binigyan niya ito ng isang pilit na ngiti. Tumingin iyon sa mga kamay nilang magkahawak bago napangiti ng mapakla at ibinalik ang mata kay Dr. Chan. "This is Samantha. Sam, meet Dr. Chan, a friend of mine." Pagpapakilala nito sa kasama at sa doktor habang ibinalik ang tingin kay Arabella na pahigpit ng pahigpit nagpagkakahawak kay Leo. "Hi, Ms. Samantha, I heard about you." Bati ni Leo kay Samantha at lumaki ang pagkakangiti nito. "Hello Dr. Chan, really? Nice meeting you," nakangiting saad ni Samantha at iginaya ang kamay para makipag-shake hands sa doktor. "Oh, hi, Arabella. I'm so happy to see you with this cute guy Dr. Chan." Bilang nito sa tahimik na si Arabella at ngumiti lang ng bahagya ang dalaga. Nanlalamig ang kanyang mga kamay, kung kaya't napaakbay sa kanya si Leo para payapain ang ito. Ito na ang nag-excuse sa dalawa upang ilayo na ang dalaga sa mga ito. "Hey, relax. Inhale, exhale," tura nito kay Arabella na habang nakaalalay dito. "I feel like crying, Leo," sambit niya sa doktor habang naglalakad. Tinignan siya ni Leo at hinaplos-haplos ang hawak nitong kamay ng dalaga. "You'll be fine, just breathe," pag-aalo niya dito. Napakalamig din ang kamay nito, kung kaya't ginagap niya iyon. May mga nakakakilala ulit sa binata at nakipagkumustahan ulit iyon. "I'm going to the comfort room," tura niya sa doktor at nag-alalang tumingin sa dalaga ito. "Samahan na kita," saad nito. "No, kaya ko," tanggi niya, tumingin muna sa kanya nang mariin si Leo bago binitiwan ang kanyang kamay.
Dali-dali niyang tinungo ang comfort room sapagkat parang nasusuka siya na hindi niya maintindihan. Congratulations! You are the best doctor in town, you comforted her well. Mula sa tabi ni Leo ay sarkastikong tura ni Tyron. Tinignan niya ito, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nagpakawala siya ng sarkastiko ngunit mahinang pagtawa. You know what? If we're not here I'll punch you in the face. How dare you hurting Arabella just like that? Galit ngunit kalmadong pahayag ni Leo sa binata. Nagulat man ngunit tumawa rin ng mapakla si Tyron. Me too, I want to punch you to death. You're my sister's fiancé and yet you're busy with me wife. Tura ni Tyron at napatingin bigla si Leo dito. Hindi makapaniwala na kapatid nito ang mahiwaga at kinaiinisan niyang fiancé. Nag-arukan sila ng tingin ni Tyron, kung siguro nakakasugat at nakamamatay ang tingin ng mga ito sa isa't isa ay parehong dead on arrival ang mga ito. Walang gustong sumuko habang parehong pinipigil ang mga kamao. All shareholders and BOEDs please proceed to the conference room for the immediate start of your meeting. Friends and visitors, let's rock and roll and enjoy the party. Thank you, mula sa host kung kaya't biglang natigil ang silent war mula sa dalawang lalaki. Tinignan pa ni Tyron ng matalim si Leo bago lumayo at pumunta sa conference room. I wonder what kind of girl you are. You still married but you've found someone new. I believe, Dr. Chan is a good catch. Sarkastikong pahayag ni Samantha nang mapasukan siya nito sa comfort room habang nagre-retouch. Nagsuka siya kanina at kapapayapa niya lang ang kanyang damdamin dahil sa ininom na gamot. Tinignan niya ito sa salamin, habang tinatapos ang pagpahid ng lipstick sa labi. Aren't you happy with your life? He's with you now, but it seems you give so much attention with my life, tura niya dito pagkatapos. Isinuksok niya ang lipstick sa bag at walang pakialam na sinukli ang buhok. It is just right that Tyron will leave you soonest poor Dr. Chan, he doesn't know your true color, saad ni Samantha at tinawanan niya ito. Don't worry, my life is open book to Dr. Chan and still love me dearly. Get a life, I don't even mind, nakangiting saad niya kay Samantha bago lumabas sa pinto ng CR. Mabuti na lamang at nakainom siya ng gamot kung hindi baka hindi niya maigalaw ang mga paa sa galit. Pagpasok ni Arabella sa conference room ay isa-isang nagsilangunan ang lahat ng tao sa loob. Naroon na ang lahat at iisang upuan na lamang ang bakante dito. Ibig sabihin siya na lang ang wala at hinihintay para simulan na ang meeting. Ngumiti siya sa lahat at bagbaw sa mga ito bago kumilos at pumunta sa bakanteng upuan malapit sa CEO. May we acknowledge the new member of the group, Ms. Arabella Simon, tura ng CEO bago siya umupo kung kaya't nagbigay galang siya sa mga ito. Isa-isa namang bumati ang lahat sa dalaga, may mga nag-abot ng kamay at ang iba naman ay nakangiting tumango. Pagtingin niya sa kanyang harap ay naroon si Tyron habang maning nakatingin sa kanya. Napalunok siya ng bahayga, ngunit binigyan niya ito ng pilit na ngiti bago umupo sa nakal ang upuan sa kanya. Maya-maya lamang ay nagsimula na ang meeting, isa-isang binigyan ng lahat ng kopya ng annual report at kanya-kanyang basa ang kanilang ginawa. Pagkatapos ay nagbigay ng iba't ibang comments and suggestions ang mga ito. Si Arabella naman ay nakikinig lamang sa mga views ng bawat isa sapagkat bago lang din siya sa ganoong pagtitipon. Nagkaroon din ng botohan para magkaroon ng new sets of roles and responsibilities ang mga shareholders. May nag-nominate na si Tyron ang maging CEO ngunit nag-object iyon para sa kanyang tiyuhin. Si Arabella naman ay itinalagang Director of Finance since pa-retire na ang dating humahawak dito. Nagulat pa siya sa pagkaka-nominate niya, tumingin siya sa harap ngunit tila walang pakialam so Tyron sa lahat habang nakatingin ito sa kanya. Hindi niya alam kung iniisip nito kung bakit kasali sa BOEDs o kung anumang tumatakbo sa ikanyang isip kung kaya't the whole time ay hindi na siya tumiinggan dito kundi nag-focus sa report na hawak pagkatapos ng meeting ay isa-isang nagsitayuan at nagsilabasan ang lahat. Pati si Tyron ay nauna na ring tumayo kasabay ng iba. Siya naman ay nanatiling nakaupo, tinapik pa siya ng CEO sa balikat nang tumayo ito at naunang na nang lumabas. Nang wala ng tao sa table at sa room iniyuko niya ang ulo at isinandal sa edge ng mesa. Halo-halo ang kanyang nararamdaman kung kaya't napapikit na lamang siya dito.
Mga ilang minuto din siya sa ganoong posisyon bago inayos ang sarili at tumayo para lumabas na din sa conference room. Pagpihit niya sa direksyon ng pinto ay naroon si Tyren may pinto. Nakapamulsa habang nakatingin sa kanya na halatang hinihintay ang kanyang pagtayo. Agad nagrigo din ang napakaraming daga sa kanyang dibdib, sobrang laki ng conference room ngunit tila napakaliit dahil sa bigla niyang pagka-suffocate. Nginitian niya ito ng bahagya, wala siyang balak kausapin ito o makasama ng matagal sa roon na ito kung kaya't kumilos na siya para tunguhin ang pinto at lalabas. Yumuko siya upang hindi na ulit magsalubong ang kanilang paningin, ngunit paghawak pa lang niya ng pinto para buksan iyon ay nakahawak na si Tyren sa kanyang braso parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Arabella hawak ng binata ang kanyang braso. Napalunok siya ng sunod-sunod bago naglakas loob na tumingin dito. Nagkasalubong ang kanilang paningin, tumitig sa isa't isa na akala mo nag-uusap ang kanilang mga isip na pakurap ang dalaga, nagbabadya ng luha ang kanyang mata at yun ang ayaw niyang makita ng binata. Bakit ba mahal na mahal niya ang taong ito where in fact what he do is to break her heart? Napapikit siya ng mariin, bago binawi ang kamay mula sa pagkakahawak nito. The moment na pumiglas siya sa pagkakahawak ni Tyren ay hinayla siya nito at niyakap ng mahigpit. Let me go, utos niya dito ngunit hindi iyon kumilos, sa sama ng kanyang loob ay umiyak siya at binugbog ng binugbog ang dibdib ng binata. Hindi naman iyon alintana ni Tyren bagkus hinayaan siya sa kanyang ginagawa hanggang siya ay mapagod. Why can't you just let me go? Nanghihinang turan niya sa binata habang damaloy ang mga luha. Hinawakan ng binata ang kanyang mukha at pinagtagpo ang kanilang mga mata. I love you. Can you please wait for me? I love you. Can you please wait for me? Nakahawak si Tyren sa mukha ng dalaga habang nakatitig sa mga mata nito. His eyes are sincere and full of love samantalang panay ang haplos sa kanyang mukha. Napapikit si Arabella. Nasa harap na niya ang binata at lahat ngunit parang hindi pumapasok sa utak niya ang sinasabi nito. Hindi ba dapat masaya siya dahil nag-declare ng love sa kanya ang binata? Please, sweetheart, it's you. All I wanted, tinig ng binata habang nagmamakaawa ang mga mata. Her heart melts nang makitang naghihirap ang kalooban nito. Again she closed her eyes, ngunit napakalakas ng sigaw ng kanyang puso kung kaya't wala siyang magawa kundi iburo ang mukha sa dibdib dito. Tyren hugged her tight and planted small kisses in her head. Pagkatapos ng ilang minutong pakikinig ni Arabella sa T******K ng puso ng binata ay iniangat niya ang mukha para tignan ang mukha nito. Still, he is the most handsome man in her eyes, and the man that she loves the most. Nagulat siya nang ailapit ng binata ang kanyang mukha and kiss her lips. Nang pakawalan nito ang kanyang labi ay tila nawala na ang lahat ng kanyang agam sa kanyang puso at isip. Please understand, I just need to reconcile with my past so that we can settle freely, ang binata habang hawak-hawak nito ang kanyang palad. Umupo sila sa conference room at nag-usap ng masinsinan. I understand, saad niya ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Tyren ang kanya mukha and caged her eyes. Just for this time, okay, pag-aalo nito sa kanya kung kaya tumango siya dito. I love you sweetheart, with all my heart, saad ni Tyren kasunod ang pagdampi ng mga labi nito na saka niya na malugod naman niyang tinugon. Hindi maikakailang na-miss nila ang isa't isa dahil kapwa hinahabol ang paghinga ng bumitaw. Kapwa pa nakangiti nang magsalubong ang kanilang paningin. How's your surgery? Sumasakit pa ba? Tura ng binata habang nakapulot ito sa kanyang baywang. It's getting better, tura niya na isinandag ang ulo sa dibdib nito. That's good to hear. Please don't get sick again, saad ng binata at nginitian niya ito. Oh, before I forget, don't go out in your bathroom without wearing anything, ang binta. Unti-unti namang nawala ang pagkakangiti ng dalaga at napalitan ng pagkakakunot ng noo. Did you put camera in my room? Hindi makapaniwalang mal-agat niya dito. Yeah, but it's not what you think. I just want to see you at night. That's why I'm telling you not to go out without a robe. Don't worry, ako lang naman nakakakita. Nakakalokong paliwanag ng binata kung kaya't hindi niya napigil ang pagkukurutan iyon. You're crazy, turan niya dito habang iniisip kung may mga naked moments siya this past few days.
I'm crazy for you, sweetheart, malambing na pahayag ng binata kung kaya't di na niya napigil ang mangiti. After almost 1 hour of being together ay nagpasya na silang lumabas sa conference room. Masyado na silang matagal sa loob at baka hanapin sila ng kani-kanilang mga kasama. Niyakap siya ng mahigpit ni Tyron at hinalikan ng matagal bago siya pinakawalan at lumabas. Nagpatiunang lumabas si Arabella na dumireko sa comfort room para mag-retouch pagkatapos ay hinahap ang kinaroroonan ni Leo. Si Tyron naman ay nakalapit na rin sa kinaroroonan ni Samantha, halatang may hinahanap mga matang ngunit na pangiti nang makita ang dalaga. Nginitian lang din niya ito sa kasumenya sa kinaroroonan ni Leo. Kumunat ang noo ng binata ngunit nilang na lamang siyang lumapit kay Leo. "You're done," saad nito nang mapansin ang kanyang paglapit. Ngumiti naman siyang tumango, at ipinakilala naman siya ng doktor sa mga kausap nito. Isa-isa namang nakipagkamay sa dalaga ang nakausap ni Leo at nakangiti naman siyang nag-hi sa mga ito. "Doc, you look good together," tudyo ng isa na sinang-ayunan ng iba kung kaya't nagkatinginan silang dalawa at nagkangitian. Pabiro naman siyang inakbayan ng doktor at nakangiting hinarap ang mga ito. "That's what I thought, but this girl is already taken," nakatawang pahayag ni Leo at kitang-kita sa mukha ng mga kasama ng pagkadismaya. "So sad, excited pa naman akong makitang ikasal ang famous doctor in town," saad ng isa at tinawanan ni Leo ito. "In time sir, all of you will be invited," tura ng doktor at nagsipagtangguan ang mga iyon. May nagsabi pa na magninong sa kasal ni Leo at natatatawa naman yung tumango. Si Arabella naman ay nangingiti lang habang nakikinita niya si Alex at si Leo together. Pagdating ng kainan ay si Leo na ang nagpresenta upang kumuha ng kanyang pagkain. Ngunit pag-alis pa lang nito ay may nag-deliver na sa kanya ng pagkain at nang tanungin niya kung saan galing ay itinuro nito si Tyron na nakatayo sa di kalayuan habang kausap ang ilang mga bisita. Itinaas pa nito ang hawak na glass nang tumingin siya dito. Ngumiti naman siya dito kasabay ng pagsambit ng thank you. "Oh, you have yours already," nahiwaga ang pahayag ni Leo pagbalik sa kanilang table. "Yeah, the waiter took it for me," tura niya habang naka-cross finger ang kanyang daliri para sa kanyang pagsisimungaling. Tinignan siya ni Leo kung kaya't nginitian na lamang niya ito. Pagkatapos nilang kumain ay may tumawag kay Leo mula sa hospital, may kapapasok na pasyente at kailangan ng agarang operasyon. "I can't stay longer. I need to go to the hospital right now," saad nito pagkatapos makipag-usap sa telepono. "Ganun ba? Sige just go ahead," tura niya dito sapagkat alam niyang buhay ng tao ang rason kung bakit bigla itong aalis. "Paano ka?" nag-aalalang saad ng doktor. "No worries. I can go home by myself. Ang importante yung buhay ng pasyente mo," tura niya sa doktor at tumango tanguyon bago siya binigyan ng halik sa pisngi at nagmamadaling lumabas sa bulwagan. Sinundan niya ng tingin si Leo hanggang makalabas ito sa pintuan, nang mawala na ito sa kanyang paningin ay kinuha na din niya ang kanyang purse upang lumabas at umuwi. Total tapos naman na ang meeting na pinuntahan niya ay wala ng rason para magstay pa siya dito. Palabas na siya sa may pintuan nang may humila sa kanya sa may gilid. "And where do you think you're going?" si Tyron habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Napahawak naman sa dibdib ang dalaga sa pingkagulat. "Sus Maria Josep, bakit ka ba bigla-biglang sumusulpot?" Anggal niya dito ngunit tinaasan lang siya ng binata ng kilay. "Hindi mo pa ako sinasagot, saan ka pupunta?" saad ni Tyron. "Uwi na ako, tapos na ang meeting so I don't need to stay any longer here," turan nita dito. Tumanggaw tango naman yun ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay hinayla siya papunta sa parking lot habang hawak-hawak ang kanyang kamay. "Get in," utos ng binata nang pagbuksan siya ng pinto ng kanyang sasakyan. "Paano si Samantha? Mag-taxi na lang ako," turan niya dito, "at sa palagay mo hahayaan kitang umuwi mag-isa." Sarkastikong pahayag ni Tyron. Si Samantha sinong kasama niya sa loob ito, turan niya sa binata ng makalulan ito. Imbes na sagutin siya ni Tyron ay tinakpan ng labi niya ang bibig nito. "You have so many problems, relax and let me drive you home," saad ng binata pagkatapos. Hindi naman siya nakaimik sa ginawa ng binata kung kaya't tumango na lamang siya dito. Pagkaraan ng ilang minuto sa daan ay narating din nila ang kanilang bahay sa Fee Park.
Akala ni Arabella ay ihahatid lamang siya ni Tyrone ngunit bumaba iyon at nagtuloy-tuloy sa loob. Umupo sa sofa at iniliyad ng kaunti ang likod. Paglapit ni Arabella sa kinaroroonan nito ay bigla siyang hinayla upang mapaupo siya sa kondongan ng binata. Agad siyang gumalaw upang tunayo ngunit hindi siya pinakawalan nito pinakawalan. "Aren't you go back to the party?" Saad niya dito lalo na nang iburo nito ang ulo sa kanyang buhok. Nol, maikling pahayag ng binata at nilinggan niya ito. Sinong kasama ni Samantha na uuwi? Turan niya at napatawa ito habang isinuksok ang ulo sa kanyang leeg. Pati ba naman yun pinuproblema mo pa sweetheart, wika nito, syempre, ikaw lang ang kilala niya dito. Pahayag niya ngunit bigla siyang pinagtayuan ng balahibo ng halika ng binata ang kanyang leeg. "No worries sweetheart, she can go home safe and sound," turan ng binata habang patuloy ang ginawang paghalik sa dalaga. Nang halikan siya nito alabi ay hindi na siya nagdalawang isip na tugunin Leon. After all she's longing for him, he hasn't seen him for the longest time. "You left me at the party without even informing my ass." Dumadagandong ang boses ni Samantha nang tumawag sa binata. Kagabi pa ito tawag ng tawag kung kaya't ini-off niya ang kanyang telepono. Nasa office na siya at kasalukuyang nagbabasa ng report. "I told Ronnie to send you in the hotel." Turan niya dito na hindi pinansin ang sama ng loob nito. "Where were you last night?" Nagdedemand ng explanation nito ngunit wala siyang balak patulan ito. "Sam, get up and eat. By the way, I instruct Grace to buy you a ticket. Just tell her the details when she contacts you." Turan niya dito. He wanted to end the call now dahil importante ang kanyang ginagawa. "You went to her, right?" Naninibugong pahayag ni Samantha at napapikit si Tyrone dahil naririndi na siya sa boses nito. "Call me when you're okay. I'll hang up." Nalamig na tura niya pagkatapos ay pinindot ang end button ng kanyang phone. Parang sumusobra na ang pangungontrol ni Samantha sa buhat niya at naiirita na siya dito, after all she is not her wife. It was a busy day for Arabella, lilipat na siya ng office dahil siya ang hahawak sa finance department. Halos lahat ng empleyado sa A&B ay nagtaka, maging ang kanyang mga kaopisina sa DepCom ay nagulat sa biglaan ng paglipat. Turan naman niya ay part pa rin siya ng opisina. Present ang CEO nang ipakilala siya sa finance department, may nagulat at meron ding nagtaas ng kilay nang ipakilala siya bilang director ng nasabing opisina. Nagulat siya nang biglang lumitaw si Tyrone, commandant sa kanya habang binigyan ng tapik sa balikat ang CEO. "How's your endorsement?" Turan nito nang lumapit ito sa kanya. Napakabango naman talaga ng lalaking ito at hindi ni mapigilan ang sariling lihim na singguton ito. "Okay naman, maninabago lang siguro sa work at sa environment," turan niya dito. Ikinumpas ni Tyrone ang mga kamay sa kapasimpleng tumabi sa kanya ng sobrang lapit. Didistansya sana siya dito ngunit hawak na nito ang isang kamay niya. Tinignan niya ito ngunit ngumiti lang ito sa kanya. Arabella, pukaw ng CEO sa kanya kung kaya't bigla siyang napalingon sa dito. Medyo napabalik siya sa katawan ni Tyrone dahil nakahawal pa ito sa kanya. Natinig niyang tumawa iyon ngunit hindi na niya pinansin dahil palapit na ang CEO. "Sir," saad niya dito. "I think the endorsement was done smoothly. I'll go back now to my office," turan nito. "Oh, okay sir. Thank you for coming po." Magalang niyang pahayag at ngunati iyon. "No problem. Aren't you come in the office?" Bilang nito kay Tyrone pagkatapos. "Later, dito muna ako." Turan naman ng binata sa tiyuhin at tunanggo iyon bago tinungo ang pinto at lumabas. "Why are you so uncomfortable?" Wika ni Tyrone sa dalaga dahil pafang hindi ito mapakali sa kanyang tabi. "You're too close," saad niya habang nakangiti sa ngalabas masok sa bagong opisina dahil sa pag-aayos. Tumawa naman ang binata sa tinuran niya pagkatapos ay lalong damakit siya dito. Minulagatan ni Arabella ang binata ngunit mas lalong lumawak ang pagkakangiti nito. "Everyone, go and take a break." Maya-maya ay deklara nito sa nga nag-aayos sa loob ng opisina. Nagsipagtinginan ng mga iyon, may tumingin pa sa orasan ngunit agad ding itinigil ang mga ginagawa. Dumukot si Tyrone ng ilang bills sa kanyang wallet at ibinigay sa mga ito. "Enjoy your break," nakangiti pa niyang wika sa mga ito kung kaya't excited na nagsilabasan sa opisina ang mga iyon. "Anong ginagawa mo?" Hindi makapaniwalang sita ni Arabella sa binata.
I'll make them vanish in the room. Masyado silang masipag, biro niya sa dalaga at di nito napigilan ang pagkunot ng noo. Ngumiti lang ang binata sa kanya at pagkatapos ay inilang hakbang ang kinaroroonan niya at pagkatapos ay kunabig siya payakap sa kanyang katawan. I miss you, bulong nito pagkatapos halikan ng dalaga sa may ulo. Parang hinatid mo lang ako kaninang umaga, nagtatakang turan niya dito. What can I do? I can't control myself not missing you, angle ng binata at nakatawa siyang umirap dito. Sa reaksyon niya ay hinawakan ng binata ang kanyang mukha at ginawaran siya ng mariing halik. Where have you been? I called you so many times but you're not answering your phone. Halos mapa-address si Tyron Mila sa pagpasok sa opisina nang marinig ang boses ni Samantha. Isinenyas ni Grace na nasa loob ito ng kanyang opisina ngunit nagulat pa rin siya sa lakas ng boses nito. Did you get your ticket now? Turan niya habang dumireko sa kanyang swivel. Lumapit si Samantha sa kanya habang nainrigitnit. Did you hit yourself? I'm going back home but it seems you have no plan to see me. Inis na pahayag nito. I'll take you to the airport, turan niya hindi tumingin dito. Thank you. If I'm not here, I believe you just let someone bring me to the airport, nguinggay ni Samantha at lihim lang niya itong sinulyapan. Why did you drop me just like that? Maya-maya ay turan nito. Napangat naman ng mukha ang binata mula sa ginagawa at tumingin dito. I was your favorite person before, why did this happen? Halos maluha-luhang pahayag ni Samantha at nahawakan na kaya ng kanyang noo. Sam, we already talked about that, saway niya dito. I can't accept that, Tyron. You know I cannot live without you, turan niya sa binata at napailing iyon. You can, Sam, no come back to me please, saad ni Samantha na lumapit sa kinauupuan niya at niyakap ito. Nagulat naman si Tyron sa ginawa niya ngunit hindi naglaon ay hinawakan nito ang dalawang kamay ni Sam at inalis sa pagkakahawak sa kanya. Sam, don't make this too hard for you. We're only just friends now. I hope you'll learn to accept that, turan niya at napatikip sa mukha si Samantha habang umiiling. Ngunit wala siyang magagawa, naaawa din siya kay Sam ngunit ang puso niya ay tumitibok ngayon para lang kay Arabella. Pagkahatid niya kay Samantha sa airport ay sa A&B siya tumuloy, mag-alas 5 na at patapos na ang oras ng opisina. Susunduan niya si Arabella upang sa rooftop sila ng A&A kakain. Medyo matagal-tagal nang hindi niya nailabas ang dalaga lalo na ang kunagawian nilang kumain sa rooftop. Nag-aayos naman si Arabella sa kanyang mesa para sa kanyang pag-uwi nang kumatok sa nakabukas na pinto si Tyron. Napahinto pa iyon sa ginagawa dahil hindi makapaniwalang naroon ngayon ang binata. Can I come in? Tudyo niya sa dalagang kagyat na napahinto. Of course, come in, turan niya na binigyan nito ng ngiti. Ano po yun, turan ng dalaga nang makapasok at makalapit sa kanyang mesa ang binata. Narinig niyang nagpalitak iyon ng tawa ngunit itinuloy ang ginagawa. It's 5 o'clock now, hindi ka pa uuwi, turan ni Tyron sa kanya habang iniupo ang sarili sa upuang nasa harap ng kanyang mesa. Uwi na po, may kialangan po kayo, saad niya dito kung kaya't mas ay lalong munati iyon. Kayo po ang kailangan ko. Kailangan ko na po kayong iuwi, turan ni Tyron habang napakalawak ng pagkakangiti. Natutap naman ng dalaga ang kanyang bibig sapagkat di niya akalaing pumunta dito sa loob ang binata para sunduin siya. Ganun ba? Akala ko may kukunin kang report, sige, papunta na, mauna ka na sa baba. Saad niyang napakagatlabi ng marealize ang kanyang sinabi. Ang ibig kong sabihin ay baka sabihin mga tao dito jowa kita at baka mas lalong pagchismisan tayo, aligaga niyang sambit. Nakiliita niya kasi ang mga mata ng mga tao sa finance department kapag pumapasok doon ang binata. Tinignan naman siya ng binata ng mariin parang may iniisip, maya-maya ay tumayo na. Kinuha ang kanyang bag at pagkatapos ay hibawakan siya sa kamay at paayla siya nitong inakay palabas. Naku sandali lang, protesta niya ngunit binuksan na nito ang kanyang private office. Agad namang tumayo ang secretary ngunit lumaki ang mata nang makitang nakahawak si Tyron Alegre sa dalaga. Miss, ikaw na lang ang bala dito. My wife here is still recovering from her surgery, she needs to go home early. Turan ni Tyron sa halatang nabiglang secretary, ngunit agad din iyong tumanggaw tango,
Okay sir, yes sir. Bye ma'am, halos tarantimang pahayag nito at dali-daling nagbow. Tinanguan ni Arabella ang nayang sekretarya at pagkatapos ay hawak-hawak ni Tyren ang kanyang kamay na lumakad sa lobby. Labasan na ng Ming empleyado kung kaya't marami ang lihim na napatingin sa kanila. Binawi niya ang kamay dito sapagkat bawal ang PDA sa Bing kumpanya ngunit ang kanyang bag ay bitbit nito.